pamangkin ng misis ko, dahil nga kainan kami kahapon dito, may nagdala pa ng lechon, ganun, ano, dahil nga sila maghapon dito, yung mga apo ko sa pamangkin, yan, nagsiswimming na sila dyan. Yung rice, hindi ko pa rin gastos yan. Yung pamangkin ko na nagtatrabaho sa Nestle, meron silang supply ng bigas. Kaya every month, bibigay yung isang tita niya. Bibigyan kami, bibigyan ng gano'n. Eh, mauubos pa rin yung isang sakong bigas. So, kaya, practically, wala. Wala akong gastos dito. Generally, hindi ako nag-rice. Kala pag may bisita, nag-rice din ako. Normally, ang pagkain ko lang, fish and vegetables. Ito yung napanood ko sa akin. Yung healthy, ano talaga. Kasi, mga post mo po pag umaga, kape tapos nandito. Pero bihira yung kung tutuusin. Dahil ang pangit na i-post yung oatmeal. Ang normal breakfast ko, oatmeal. Pero hindi totoo na, ang pangit naman ng oatmeal sa food. So kanina, nung umalis yung work ng daughter ko, pinagawa ko na sila ng oatmeal. Yun ang breakfast namin. Ilan pa ang anak? Isa lang. Babae. Alam mo, lahat ka ng magkakapatid, matipid sa anak. Panganay namin, lima kami. Panganay, ako, saka yung pangatlo, tagi-isa lang kami. Yung dalawang bunso, tigalawa. Di ba sabi nga nito? Yung iba pang mga hindi maka-afford magpa-aral ng mga anak. Yun ba ang napakaraming mga anak? May pinsan niya ako, siyempre, may mag-anak din ng mga pinsan. Saka nahihirap ano, isang pinsan ko. Ang trabaho niya, yung nagtatawag ng mga pasahero sa palengke, sa ano ng mga jeep. Oo, ganyan. 10 ang anak. Isipin mo, paano bubuhayin niya sa ganun? Eh, masaya naman sila. Yun po yung problema rin ng guide namin ngayon, tinutulungan namin. Kasi walang nagtatrabaho, tapos ang dami-dami niya pa. Tapos dati, wala pang sariling baha. yung pinsan ko na yun, nasa abroad ako nun, na heart attack. Hindi naman paggamot. Nung dumating ako, patagal na sa ospital hindi mabilihan ng mga gamot. Nagpunta sa akin, bibigyan ko ng panggamot. Kung siya, kaso lumala na, namatay din siya. Nung ililibing na, wala silang gastos panlibing. Ako pa nagpalibing. Tapos ang nga doon, ang heartbreak, 10 anak niya. Yung asawa niya, naglalaba lang. Paano bubuhayin yung 10? So yung ibang mga pinsan-pinsan pa namin, sabi, kung gusto mo, ako na mag-aalaga sa ganito, naghanap pa. Sabi, ano ba yung mga tuta ipamimigay? Kahit na good intention, kung tutuusin, mali din kasi, para lang naman ipamigay din ng magulang yung mga anak. Pero wala sila kasing maisip kung paano, alam namang, ang gusto yung mangyari, tulungan nila, bibigyan sila ng pera. Yung dilemma na yun talaga. Mas maganda po kasi sa tumutulong, makikita mo yung tinutulungan mo. May progress mo. Kasi kung stay lang siya doon sa environment niya, parang wala rin. Pero at the same time, I can understand the mother na pasagot ka, ano ba mga anak ko mga tuta na ipamimigay? Parang po yun, sa na lang yun, perspective. If you take it negatively. Because may iba kasi na unang-una in the first place, alam mong makitid ang utak nila para mag-anak sila ng ganun karami. Di ba? Yes, pa rito.
Dati meron akong maraming bisita. Bira ako naghanda ng birthday ko. Yung misis ko lang nagpilit na kasi naman lahat. Kasi lahat ng mga kapatid ko nasa Australia. So lahat ng kapatid niya, tsaka yung mga anak mo, tsaka yung mga anak ng anak mo, lahat sila ang nandito. Nako, ang ganda mga bata. Buti hindi ako pumunta kahapon. Hindi, may nagpunta rin dito ng kaibigan ko na yung nagpunta nga dun yung Percival, yung pinaka main artist kahapon, yung siya gumawa ng puno. Pinaliwanag ko anong gagawin. Saan dito sa kahapon? So dito na rin sa lunch, tuwa nga may lechon. Yung wife ko, sanay na yun na bigyan may mga bisita ko. So we have more than enough food dahil bukod sa pinaluto niya, bawat pamilya may dala-dala pa rin mga in the end nga, kanya-kanyang bitbit lang ng mga pagkain. Dahil sabi ko, ano magagawin ko sa mga pagkain pagpapatambak mo dun sa ref? Pati lang po. Kaya hindi, pinapakain ko naman yung mga staff ko. Pero kahit na, Marami pa. kaya nga sabi ko katulad ng dati, hindi sa pag-interest namin, dinala namin sa ampunan. So yung dala nila. Dala rin nila pa rin. Alam mo yung term yun sa ganyan, kahit yung mga ibang naging bonsai, pag nag-uwi ng pagkain. Oo, yun. Nung una ko narinig, hindi ko maintindihan. Nung pinaliwanag, sabi na, sir, magsasaron ako. Anong saron? Tapos bigla silang kapna, balutin mo ako. Baga pagkat pa ako ng tawa. Hindi ko alam. Nung pala, it's already very common na Kalitan po ngayon eh. Pag may mga handaan, bawal magsaron. Hindi, ganun din ang nangyari dati. Pag may workshop kami, bukod sa dala nila, kasi iba magdadala ng lechon manok, liempo, pero ako magpapaluto ako ng kung ano-ano. Halimbawa, papaluto ako ng sisig, papaluto ako ng siligang, tinola, ihaw ako ng tilapia, ang dami-dami pagkain. Tapos kasabihan pa yung sa may babae na katulong ko dito ng every other day na. Ate Shirley, kuha mo ako ng mga container na gano'n. Magsasharon ako. Hindi ko alam yun. Kaya tuwa ako nung nalaman ko. Yung Marites nga, hindi ko rin alam yun eh. The common language of millennials po. Ay, hindi. Kasi naman, unang-una hindi ako millennial. Pangalawa, I've been retired for 6 years. Kung nasa opisina ako, yung mga empleyado namin doon, may mga bata. So, ako noon, up to date ako noon. Saka lalo sa advertising. Sa advertising, lahat ng klase ng tao, may mga bading, may mga tomboy, saka mga, akala mo sa millennial na nga kasi sa advertising, maganda malikot ang isip. Kailangan mo malaman yung mga gusto nila. Oo. So, gano'n. Alam ko lahat yun. The 6 years retired, hindi ko na alam yung mga, at hindi ko naman nakakahalap ng dulo. Puro bonsai lang ang nakakasama ko. Her daughter ko, conservative pa yun. Yung wife ko, tsaka siya lagi lang nasa church, nagpa-facilitate ng Bible study yung wife ko. Hindi gusto yung mga Yan po din ang bahay niya. Ito yung tables and chairs. hindi ko pa. Lahat mga neighbor dito, kasi pag ako may party, yung tent, pakita mo doon. Apat yung tent ko na gano'n. Lalagay ko dito, lalagay ko dyan. Tapos may tables and chairs ako. Tapos ito, urong ko dito, itong stage.
Minsan may banda pa dito. Yung talagang 7 tao na banda. May drum set dyan, may keyboard dyan. So, entablado to. Tapos andyan yung mga bisita ko. Ganun ang setup, kahit ang mga bonsai ko dyan, wala din sa lugar na yun. Dati na ako naglalagay ng mga tribos. Pinagawa ko to when I was turning 50 kasi mag-early retirement ako ng 50. So, I started building this when I was 49. Natapos siya ng 50 years old ako. Nag-retire ako sa isang kumpanya. Early retirement. Kasi pag early retirement, wala na namang tax yun pag 50. Kaya lang yung parent company namin na yun, sa New York, gusto magtayo ako ng ibang kumpanya. O dinagdagan ako ng isang kumpanya. Na after 2.5 years, it was so big, na yung buong staff ko, dinala ko pa sa Australia, naggastos ng kumpanya yung company outing, aeroplano, hotel, meron ko silang tag $200 pang shopping. Tapos, after 2.5 years, sabi ko, ayoko na. So, I got a managing director. Tapos mga 4 years, hindi na talaga, ayoko gusto, kaya nagta-travel vlog lang ako, yung ikot, I write about it. Ngayon, yung isang friend ko, hindi na sinabi, Boy P, pwede ba tayo mag-coffee? Kasi meron siyang kumpanya, na katulad ng itinatag ko, actually mas nauna pa yun doon, na for 10 years, Lugi, international company for the past 10 years, sabi niyo sa akin, bigyan mo naman ako ng advice. So, coffee, advice, ang gano'n, ano dapat yung gawin. After mga 2 months kami nag-uusap, biglang may offer sa akin yung headquarters nila for me to be the CEO of that company. At pumayag ako, sabi ko, payag ako pero 3 days a week lang ako. Kasi retired na nga ako eh. Payag naman sila. In 1 year, I turned it around. Na biglang in 1 year profitable. Tapos yung buong kumpanya na yun, dinala ko din ng Australia, company outing din. Sobrang saya nila. Yung sumunod na outing namin, dinala ko naman sila sa Vietnam. Kasi maganda yung yung mga tao, other than yung incentive na nakapag-travel sila. When you have people who are able to travel to another country, pati ang perspective nila nag-iba. Nawawiden yung horizon nila. So it's not yung leisure travel, but the fact that you're able to travel to another place. Katulad nga sa Australia, sabi ng staff ko. Kasi buti hindi tayo Hong Kong o Singapore o Malaysia para Pilipinas lang. Sa Australia, malamig. Feeling ko talagang turista ako, tsaka puti yung mga tao. O, di ba? Nag-iiba. Hindi karating bansa lang sa sabi. Lumalawak ang utak nila. Tapos pati yung kanilang self-worth tumataas. Kasi pag nagkakwento sila sa mga kaibigan, ako nakapunta na ako ng Australia. Diba? And pagka maganda ang attitude ng tao, mas maganda ang productivity. Yung ganun you're actually investing in people. Ibig sabihin po, magaling po talaga yung leadership. Well, I will not be hypocrite to say hindi. Dahil, nadala mo. Oo. Minsan mali din sa tawag na false modesty. Di ba? Ang kung ni kwento, hindi sa pag-iabang, but I'm proud of it. And normally, kaya ako kinikwento, yung ibang tao may napupulot ko. At ang isang pang kinikwento, masasaka.
Yung iba hindi makapaniwala. I came from extremely humble beginning. Yung dati executive vice president na ako sa kumpanya, may kotse ko, may driver, ganyan. Isa pa executive vice president, nag-lunch kami. Nung nagkikwentuhan kami about people rising from the ranks, kinuwento ko sa kanya. Alam mo ba, Grace, ang tatay ko, karpintero, ang nanay ko, naging labandera. Pero ibang istorya nila, parang Sharon ko na pamilya. Ang pamilya ng mother ko, mayaman. Mga kapatid niya, mga doktor, mga ganun. Meron silang farm dati, sa ganun. Yung tatay ko, masyadong matalino, gwapo, nagtubero sa kanila, niligawan ng nanay ko na in love, nagtanan. Itinatuwa ng family, talagang they were very much against it. Ang nanay ko naman, para sa harap ko na itong movie na, pinangatawanan. Hindi sa tinutulungan, to help raise the family. Naglabandera sa mga kapitbahay. Can you imagine yung gano'n? Di ba? Parang pelikula. So, nung naikwento ko doon kay Grace pangalan nun, nakatanga siya sa akin. Are you pulling my leg? Yung gano'n. Sabi niya, akala ko all alone. De buena pamilya ka, nag-aral ka sa Ateneo, yung gano'n. Stereotype. Kasi karamihan sa mga dumadating sa ganung level, ano sa advertising, mga ganun. May background na. At yung kwento ko rin. Because I want to inspire. May kilala ako na alam kong humble beginnings, pero kung umarte, hindi kakain sa karinderya. Para bang mandidiri sa karinderya, para bang gustong palabasin na natural siya ng mayaman. At may staff ako na-inspire ko talaga ng gano'n. At para kung life coach niya, very parallel yung aming life story. Parang separated by 15 years. Matalino din siya. Mahirap na pamilya. Na ang trabaho niya nung high school siya, naglilinis po siya ng mga jeep, sa terminal ng jeep. Naglilinis siya gano'n. Hinayat ko yun from UP, matalino siya, magaling. At ako nagturo talaga sa kanya. Hanggang nag-rise talaga siya hanggang umasenso hanggang naging nung isang kumpanyang huli kong inalisan bago ako nag-retire. Ang offer ko sa kanya, 800,000 a month. Oh. Tsaka yun, talagang kinoach ko siya. Yung sa kumpanya ko dati, alam nung ibang advertising agency, pagka magaling at magaling ako magturo. Yung iba pinapirate. So, pinirate siya. Mahirap naman ang buhay. So, kailangan niya yung pera. So, gano'n. Hindi ako magagalit. Hanggang lumipat siya sa isang kumpanya, isa pang kumpanya. Nung may isa akong kumpanyang pinapatak ko, tinawagan ko siya. Ang sweldo niya noon, 30,000. Magaling nga siya. May nag-offer sa kanya. Double. Ayaw niya. Pero nung tinawagan ko siya, in-offeran ko siya 3 times his salary. Pero sabi niya, Boy P, hindi naman 3 times his salary. I really appreciate that. But the fact that I'm coming home to you, yun ang kaya siya pumayag. So, naging 90,000 siya. Hanggang doon na siya, inabot na siya doon sa kumpanya ko na yun na pinapatakbo ng mga 450,000. Lumipat ako ng ibang kumpanya. Yung sinabi ko nga na naludugi na na-turn around ko. Tapos naging group CEO na ako. Sabi ko siya, Pico, gusto mag-join ka dito? Sweldo kita 800,000. Hindi rin nag-join. Tapos, yun, kapag may job decision siya, tatawagin niya ako. Boy P, inom tayo. Kaya lang, nandito yun. Gusto mo,
Gusto na naman kumonsulta. May kumukuha sa kanya, at yung mga officers niya, wini-wave niya. In the end, he started his own company. Ako happy ako sa mga ganun. May isa pa na saksakan na ng yaman na siguro whatever I have, maybe he has 3 times what I have. Yung ganun, or more. Sumubra ng yaman. Mahirap din yun. Nandun sa isang kumpanya, nakalaban namin. Kliyente ko ang Colgate, kliyente din nila yung Colgate, Palmolive. Di ba, iba-ibang produkto, may Palmolive soap, may Colgate toothpaste, yung kabilang agency, may mga set of products sila, kami may set of products. May international executive ang Colgate pupunta sa Pilipinas, magpe-present sila, magpe-present kami, lagi silang tae. At magkasabay kami sa presentation sa hotel room. Kaya yung boss nila, nahihiya na dahil kung magkasano kami magandang performance, sila hindi. So yung isang yun, isang beses nag-message sa akin, kung pwede lumipat siya sa kumpanya namin, kahit daw mas mababa pa ang sweldo. Gusto niya lang na maging tao. Hindi ko naman binaba ang sweldo niya, the same lang. Tapos in-evaluate ko kasi ako life coach ang gusto ko. Yung sa kwentuhan namin, there was anger in his heart. Hindi siya umuwi sa kanila sa Ilocos, hindi niya kinakausap nanay niya, tatay niya, ganyan. Sabi ko, alam mo, hindi ka aasenso kapag may ganyan kang baggage. Tinutusan ko siya, sabi ko, I cannot mentor you if you have that baggage. You have to go home, settle your difference with your family. Uwi nga siya. Pagbalik ka, sir, din ako, nag-Jollibee po kami. O next week, pupunta ulit ako doon. Gumanda na. O, naging positive. O, tapos, gumanda na ng gumanda. Ngayon nga, tapos, lumipot ang pa niya, hanggang naisipan niya magnegosyo, yung mga billboard. Naku, yung isang beses, yung anak niya mag-aaral lang sa London ng creative writing for 2 weeks. Sinitid pa nila mag-asawa. After 2 weeks, sinundo pa nila. May bahay nila sa Amerika. Ganun na kayaman. Ako natutuwa ako na I'm able to affect people. Lalo na ikaw, di ba? Seminarya. Makikita mo talaga na yung mga ganun, yung sa parang kami mission sa buhay. Wala namang kwento yung nabubuhay ka lang, na wala akong silbi. Go with the flow na. Only dead fish. Ako, ang silbi ko lang, nakikipag-engage, nakikipag-debate, nakikipag-tabo. Two things, religion and family. Wala kang makukumbinsi dyan, laging very strong ang belief ng mga tao about their religion and about their choice of candidates. So, magsasayang na ako ng away. May nagkakagalit pa sa ganyan. Lagi yung sinasabi natin, kaibigan mo, nagkaaway ko, hindi ka makilala ng politiko na yan. Dapat yung nasa profile mo. Pero talaga, I don't like anything na. Don't want to be engaged. Pwede yan. In contrast, yung sister ko, laman ng Facebook niya, puro politika. Nasa Australia pa yun, ha? Pati nagalit pa sa akin, galit na galit kay Duterte yun. Sabi yun sa Duterte ka eh, sabi ko. Siya ang presidente, siya binoto ng tao. Pero ako hindi ako bumuboto. I'm not a voter. Hindi ako registered voter since I was young. Paano kayo bumuboto? Hindi ko alam, hindi ako bumuboto. Tapos, minsan sa Facebook, hindi mga politika,
may ibang nagpasok ng parang medyo politika, sinagot niya. Sa wall ko, mag-aaway kayo. Dinelete ko yung post ko, kahit na non-political yung post ko. Ganon. Tapos yung sister ko na yun, kasi ayoko nung masisira yung mood ko. In-unfollow ko, hindi ko ma-in-unfriend para wala siya sa news counter. Alam ko kasi hindi mo iwasan. Oh, Kaya yun na. nakikita mo po siguro mga post. Ayun na nga, ako I respect yung gano'n, pero ako lang, why am I like that? Because I'm senior, I'm 66 today. Para bang ayokong ma-stress ako ng bagay na wala akong masyadong magagawa. I try to convince some people ng harapan lang, pero nothing on Facebook. Ako, Lenny ako. Lenny, Sarah. Parang si, what's his name, yung taga-Kamsur, si Salceda. Nako, Joey. Taga-Alberto. Albayo. Si Lenny po kasi, nung lumabas po ako ng isang taon sa seminaryo, parang partner. Diba? Kasi, right from the start talaga, hindi pa siya congressman. Kasi taga-Naga ako. Tapos, yung nakikipag-partnership po siya sa simbahan. Tapos, we help small communities. So kasi decent, kaya sinasabi ko, importante yun. Your heart is in the right place. Which I cannot say of Bongbong. Kaya ang masasabi namin, kahit hindi siya manalo. So, hindi naman siya walang kawalan sa kanya. Just kilala. May uwian siya. Si Sarah na. Kasi na-meet ko na rin yan. At I like her. Kahit si Kiko is a distant relative. Ano ba? Distant. Bakit sinasabing distant? Sila mayaman na noon. So, ako nga, siguro, kaya sinasabing distant, kasi kahit si Angelio, asawa ni Gary Valenciano, lumalagutok na pinsan tawag sa akin. No? Kasi nung sinitrace ko lang, yung roots ng father ko, ang lolo ko, yun din ang taon nila in Pampanga. So, tapos para akong Pangilinan. So, sabi nila, there's no way na hindi tayo magkamag-anak. So, gano'n. Kaya sabi ko, ayoko naman sila ang kinip, baka sabihin, nakikiride lang ako sa popularity nila. Di ba? Pati yung si Maricel, yung kapatid nila, Maricel Pangilinan na yung pangasawa ni anak ni Baby Arena. Kahit yung wife ko, tawag din nun, pinsan. Kasi yung Pangilinan na yung wife ko. Nung nagkikita sila sa church, introduce yung anak ko sa daughter namin. Your cousins. Alam ko po, matumbok yung sila na umangkin sa akin kasi angkin ko sa kanila na para kung sa social crime yun. Kaya hindi ko gusto yung ginawa ni Kiko, yung very siya. Si Helen Gamboa, kung sa ano, mag-anak, parang may relative sila through family. Di ba si Sharon? Paano ba yun? Basta si Sharon, kaya siya torn dahil si Helen Gamboa, parang kamag-anak niya yan, yung gano'n. Asawa ni Tito. Kumandidato pa to. Kung hindi kumandidato to si Kiko, mas malamang na mas may laban-laban si Tito Soto. So, nag-uusap nga kami ng politics.
us, sa family. Yun ang sinasabi namin, mali. Isipin mo kung si Sharon, si Helen Gamboa, si Vic Soto, lahat sila ang nag-ano kay Tito Soto. Mas may laban-laban yun kaysa kay Sara. Kahit na Sara ako. Just being very objective about it. Saka sa advertising dati, gumagawa ko ng political advertising kaya sanay akong mag-analyze ng package. Dati si Manny Villar pa may gumagawa ng mga commercial niya. Si GMA, before Darcy, gumagawa din kami dyan. Si Raul Roco, kami gumagawa ng commercial dati, kaso nagkasakit. So si Raul Roco is Mr. Clean. Yung ibang kandidato kasi, kasaan manggaling yung funding, wala masyadong ano. Si Rocco, pag duda siya sa source of funding, baka wetting yan, hindi niya tatanggapin. Kahit na konting-konti ang pondo niya, hindi siya ano. Sabi ko, he's the best president we never had. Kaya. Pero yung mga kamag-anakan na kung tumatakbo nila. Si Robredo, kita mo, pati si Secretary Robredo, ang galing-galing. Kaya dyan ako lumaki. Tapos, nakita. Yung lugar nga nung binagsakan ng aeroplano niya sa Masbate, narating ko yun eh, nagbablog kasi ko. May isang kubo dun sa beach. Kaya tinatawag lang Malacanang of Masbate. Di parang isang kubo lang na yung ganyan na may upuan lang dito na gano'n. Kasi dati sila Noy, tsaka yung mga ibang kabinete, nandun sila hanggang minamanage yung rescue kay Robredo na just a few hundred meters away sa beach. Yung kabinete nandun sa beach na yun. Naging tayo. Sana po sayang si Secretary sayang. Ako nalulungkot lang ako na at the rate it's going, parang mananalo si Bongo. But that's not what you can do. Hindi pa nga na nandun na sa likod ng isip namin. Halos buong advertising industry, Lenny. Kasi makikita mo lahat ng matalino, lahat ng marunong mag-isip, Lenny. Diba? Yan ang magagawa sila. Mas marami talaga. Yung isip namin sana gawin na lang na ang botante na lang ng Pilipinas puro estudyante. Hindi pa contaminated yan. Mas idealistic pa yan. And besides, it's their future. Can you imagine? Kung, it's very radical. But just think about it. Maraming mahirap. Maraming hindi nakapag-aaral. Tsaka ang nakakabisat. Pag pinapaliwanag mo halimbawa, if you attempt mo paliwanag mo kahit makita sa Facebook nila, they think it's just attacking you. They don't believe it. Tapos sasabihin pa, respect my choice. O diba? So, why will I even try? Gano'n na ang para kang bumangga sa pagod. Hindi yung isip ko. Ma-feel namin yung consequence ng future. Oo, yun na nga. Gagawin niya ngayon 6 years. Hindi, tapos ako nga, isa pa sa mga nabasa ko dati. When you're 65 and above, do not concern yourself with politics. May nabasa akong gano'n. From very wise. Unang-unang. Ang
average life expectancy sa Pilipinas nga 70. If I'm 65, kung 6 years siya, I'll probably be dead by the time he ends the term and it will not affect me so much. That's being selfish. But on the other hand, it's saying don't stress yourself. When you're of advanced age, stress can kill you. So it's kind of selfish, but it's also realistic. Health reasons din. Natawag yung bata-bata pa ako. Nung si Ninoy nakakulong, hindi ko pa pinapanganak siguro. Election noon, ng imbis na senators ang tawag doon batasang pambansa. Si Imelda kandidato sa batasang pambansa, si Ninoy kandidato sa batasang pambansa from his prison cell. Nangangampanya kami. Meron kami tinatawag na noise barrage. Yung mga Ford Fiera, lahat ng mga sasakyan, ikot yan, kinakalampan. The idea was, marinig man lang ni Ninoy na mahal siya ng mga tao. Yung gano'n. So, ito nga, noise barrage. Yun yung sinasabi ko na pagkatapos, ay, hindi pala ako registered voter. Since then on, hindi na ako bumoto. Isipin mo, hindi ka pa pinapanganak, hindi na ako bumoto. Kaya, hindi ako tapos yung mga sumunod na election, ako talaga, Boy Pilakwatsa nga yung blood ko. Instead of voting, ay nako, holiday yan. I would rather travel and go to a place, write about it. Kaya hindi na ako talaga nag-register ever. Pasok lang natin ito para hindi lang ako. Pero ito na lang. Ito lang hindi lang ako dito. Tapos doon tayo sa other side. So kung na ano yan, hindi mo na ano ko na kay Jordan, tsaka mo sa caretaker ko na nakikipag-inuman at the moment. Sabi, tsaka fiesta kaya pinilagan ko.